Sa ikalawang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa buwan ng Hulyo. Gayunpaman, maglalaan pa rin daw ng reserved seat para sa kanya sa gitna ng VIP gallery at holding room naman para rin sa kanyang staff. Kung maalala ninyo na hindi po sumipot si Vice President Sara doon po sa ika-4 o ika-3 SONA ng ating pong Pangulo noong po nakalipas na taon kung saan niya sinabing siya ay isang designated survivor. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic? Alex, naipamahagi na ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang lahat ng imbitasyon para sa mga VIPs na dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28, 2025. Sa ikalawang pagkakataon, hindi muli dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28, 2025 kasabay ng pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, nagpadala na ng sulat ang Office of the Vice President o OVP na hindi dadalo sa SONA si VP Sara. Ayon kay Velasco, walang paliwanag ang OVP kung bakit hindi sisipot sa SONA ang Vice Presidente. Inihayag ni Velasco na nagpadala ng sulat ang OVP na hindi dadalo si VP Sara sa SONA matapos mamahagi ng invitation letter ang Office of the Secretary General. Niliwanag ni Velasco na bagamat nagpahayag ang OVP na hindi dadalo si VP Sara sa SONA, naghanda pa rin ang Kamara ng reserve seat para sa pangalawang Pangulo at mayroong itinalagang holding area para sa immediate staff ni VP Sara dahil isa siya sa itinuturing na VIP at institutional guest sa binabanggit na okasyon. So if she decides to come, there will be a seat for her and her immediate staff. There will be, in fact, we will designate a holding room, no, for our Vice President and her staff. Matatandaan na hindi rin sumipot si VP Sara sa ikatlong SONA ni PBBM noong nakarang taon kasabay ang pahayag nito na siya umano ang designated survivor. Samantala, puspusan na ang ginagawang paghahanda sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw ay nagsagawa ng walkthrough inspection sa Batasan Complex ang Interagency Security sa pangunguna ng Presidential Security Command o PSC. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na napagkasunduan na ang magbibigay ng perimeter security sa Batasan Complex ay ang joint forces ng militar at pulisya kasama ang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa traffic management at ang plenary kung saan isasagawang SONA ng Pangulo ay babantayan ng Presidential Security Command. Ayon kay Velasco, magtatalaga ang Philippine National Police o PNP ng rally area na malayo sa Batasan Complex para sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa mismong araw ng SONA at nagtalaga din ng medical team para sa anumang medical emergency. They're really prepared for any eventuality, no? They will secure the place, and then there is a common agreement that the rallies will be limited to the areas before, no, sa may UP area, and they cannot come near the Batasan premises. Alex, kabilang sa mga VIPs na pinadalahan ng imbitasyon ng Kamara maliban sa mga foreign dignitaries ay ang mga nabubuhay pang mga dating Pangulo ng Bansa na kinabibilangan ni dating Pangulong Joseph Estrada, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kahit na ito ay nakapiit sa The Hague, Netherlands ay ipinadala pa rin doon sa Davao City dahil siya ay elected mayor ng naturang lungsod. Ang imbitasyon para sa SONA ng Pangulo sa July 28.
Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, anong purpose? Bakit ka pa nagpadala sa dating Pangulong Duterte? Alam mo naman na hindi makakarating yung tao. Kumbaga, SOP daw yon, Alex, bilang courtesy, bahagi ng protocol na lahat ng nabubuhay na dating Pangulo ay padadalhan ng imbitasyon. Maging yung mga dating pangalawang Pangulo tulad ni dating Vice President Noli Di Castro at dating Vice President Leni Robredo, Alex. Okay, sige, maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin sa kamera.